Hello ulit and welcome po sa ating TDLC Gold Mapping. Supposedly maaga dapat sana to natin gagawin. Anyway, binigyan ko naman na kayo ng mga tips and tricks, mga ideas kung paano ito trade si gold kahit pa walang gold mapping sa umaga. But if we are going to rewind, go back to morning session, the opening ng market, nakita natin agad. Alam na natin yung real na natin dito, drill You already know the drill mga boys. So always mark the highs and the lows of the previous day. Dito nakakita tayo ng high of day natin, which is ating HOD. Markahan agad ninyo mga boss para magkaroon tayo ng linaw kung saan yung possible na laruin natin or direction na pwede nating laruin within the day. So buong maghapon to mga boss, kung mapapansin nyo, above tayo ng HOD. So ano yung mindset? Tataas, bababa, or magre-range, kagaya ginawa niya ngayon, nag-range siya. Pero kung may ganitong mindset na tayo sa umaga pa lang, nakita na natin na above tayo ng HOD, wala na tayo ibang isipin dito kung hindi mag-trade above. Okay? Meaning, yung ibang gagawin na, wala na tayo ibang gagawin kundi mag-trade ng buy habang nasa itaas siya ng HOD natin. So, let's say, hindi na natin kaya i-trade yung 6 o'clock candles, no? Pero makikita natin yung ating price ay dito lang naglalaro, no? Ibig sabihin, within this range, pwede tayong mag-take advantage sa kanya, no? As you can see mga boss, this is around 250 to 280 pips. Almost 300 yan kung mapupuruan na sa ilalim. Pero wag na lang tayong paka-genius, ano? Kahit end of candle na lang. Itong isang technique mga boss, no? Pwede nating lagyan to ng guhit, ng price range from the entry, possible entry, at saka sa loob ng HOD. Kasi ang idea natin mga boss, di ba kung naalala ninyo, pag bumalik ng HOD, ibig sabihin, fake breakout, no? Possible fake breakout. Pero kung hanggat nasa itaas siya, wala tayong ibang iintindihin kundi i-trade yung above ng price, no? O ni market or ni gold. So markahan natin mula sa ilalim ng HOD, which is ito yung ating magiging invalidation kasi kung makikita nyo mga boss, this is just a negative 50. And para sa kaalaman nyo, no, today is July 27, no, last week of the month. Nitong mga nakalipas na week, napansin ko na si gold ay bumabalik na sa kanyang katinuan. Meaning, nagagawa na niyang mag-cut loss ng 30, negative 50, negative 70, parang gaya ng dati, no? Hindi na siya doon sa movement na parang baliw siya na alam niyo yun, sumisipa ng isang movement pa lang 400 pips agad, 200 pips agad. So dito medyo yung bumababa yung ating risk, no? But still, if nasa 100 pips kayo gaya ng pinapractice ni Kuya Dids, mapapansin nyo kahit hanggang ganito kataas, no? Kahit end of candle ba ito, hindi kaya, no? Kahit ganito kataas siya, ibig sabihin, makakapasok pa rin tayo, no, sa around 4,092. Kahit hindi na natin siya abangan near or dikit pa mismo sa HOD, no? Kahit hindi yung saktong-saktong mag-touch sa HOD. Kasi mapapansin nyo, naka-float siya, oh. Hindi naman talaga siya nagta-touch, eh. No, syempre, hindi naman perfect si market, no? Saka isa sa mga protection din nila yan, ano? Yun. So, ang point, hanggat nasa itaas siya, pwede natin siya i-trade na i-trade pataas, ano? So, as you can see mga boss, nakaisa na tayo rito sana, no? Kung na-execute nyo to, let's see kung kaya din dito. Sa candle na to, syempre makukuha na natin dapat yung ilalim nito, no? Kasi alam na natin yung idea na possible, no? Magbabounce siya. So wala tayong ibang isipin kundi sumundot ng sumundot or mag-buy limit ng may buy limit near sa HOD, no? So this is second round, 180 pips. Ganda sana ng signalan kanina, no? Kung nakapag-signal si Kuya Dids. Yan. Pangatlo, medyo nag-range siya, no? Ito medyo nakakakaba to, but still, no? Napaka-low risk, no? O kung bumalik man siya sa ating line, negative 70, negative 80, not bad pa rin, ano? Sagarin na natin yan, 85, no? Not bad pa rin, pero hindi naman siya na-reach yung cut loss kung sakali man, no? Hindi man siya na-validate. Instead, or rather, nag-TP pa siya ng 150 pips. So again, this is third round. Another one. Kanina may nagtanong kasi sa akin kung aangat pa raw ba. So, syempre hindi natin masasagot yun mga boss. Si market lang po nakakaalam nun. Ang alam lang natin, pwede natin siyang i-trade hanggat nandyan siya, no? So, this is another 100 pips. But, na-notice nyo mga boss, papaliit ng papaliit, meaning na-squeeze siya, no? So, ingat na tayo. So, first round, sana
nakatipi ng 200 pips, second round at least 150 pips, third round 50 pips, no? Or 180, 150, then last round or yung round ngayon is 100 pips, no? Let's say, no? Yan. So, sinasabi natin mga boss, nag-squeeze na po siya. So, ingat na po tayo. Baka tayo maipit, no? Baka tayo maipit sa gitna ng digmaan. Yan, ang kanyang ginagawang trend line sa ngayon, no? So, let's see kung magbe-breakout pa ito pataas. So, another, mindset, no? Another trade idea, I mean. Or, possible, laruin pa to. Hanggang oras ba gusto niyang magganyan, ano? Possible hanggang New York session to. Kasi Monday ngayon, no? Hindi natin alam kung papasok pa siya sa loob or magpupush pa ito pataas, no? So, si market lang nakakalam niya, mga boss, ano? Hindi yan kayang sagutin ni Kuya Dids kung, or kahit sinong mentor pa, kung aangat pa ba siya or bababa. So, I hope nakakuha tayo ng idea, mga boss, para sa mga susunod na trade natin. Anyway, God willing, tomorrow, I think makakapaglapag na ako ng mapping natin, gold mapping, every morning, which is yung isa sa benefits natin being a TDLC follower or member dito sa ating Telegram, na ginagawa araw-araw. So, kung hindi pa kayo naka-subscribe or naka-register sa ating link, PM nyo lang ako at para mag-guide po kayo kahit sa mga deposits or withdrawal, any concern, no, na pwede nating maitulong sa inyo, pwede ko po kayo i-zoom one-on-one para mag-guide po kayo actual kung paano mag-deposit, kung paano mapag-usapan yung mga bagay-bagay about trading. Alright?